Para sa almusal na nakakabusog, patok na patok sa atin ang Tapsilog. Pero alam nyo ba na ang tapa, swak kainin any time of the day? Alamin po ang masasarap na tapa recipe na perfect kainin mula umaga hanggang gabi. Kung isa kang certified Pinoy, tiyak na kilalang-kilala mo ang pagkain ito. Sa mga paborito nating silog, walang dudang hindi ito magpapakabog. Ano pa nga ba itong swak sa ating panlasa? Walang iba kundi ang paborito nating tapa. Sa restaurant na ito sa Quezon City, ang tapa hindi na lang partner sa kanin dahil umaarangkada rin ito kasiping ang English muffin. Ang original American dish na Eggs Benedict, binigyan ng Pinoy twist kung saan sinamahan ito ng tapa. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang aming bestseller na Tapa Benedict. Bukod sa special homemade tapa nila, kabilang din sa mga sangkap ang English muffin, poached egg, caramelized onions, Hollandaise sauce, grilled tomato, balsamic vinegar at lettuce. Unang iniluto ang tapa sa mainit na kawali. Dahil sirloin ang ginamit nilang karne, 3 to 5 minutes lang ito kailangang lutuin. Inilatag na ito sa plato at nilagyan ng grilled tomatoes. Pinatungan ito ng caramelized onions at tapa. Siyempre, hindi mawawala ang poached egg at ang signature Hollandaise sauce nito na gawa sa egg yolk, butter, lemon juice at cayenne pepper. Para sa plating, inilatag ang lettuce at balsamic vinegar. Finishing touch ang paprika at parsley. Ito na ang aming Tapa Benedict, ang fusion ng American at Filipino breakfast. Mabibili ang dish na ito for 350 pesos. Tipid na raw ito dahil good for sharing na ang Tapa Benedict. Masarap siya, yung beef niya is tender, malambot. Pero kung naghahanap kayo ng mas Pinoy version ng tapa dish, bakit hindi niyo subukan itong stuffed tapa na pinalamanan ng atsara? Si Chef Winston Luna ng Chef Wix Catering Services ang bahalang magturo niyan. Ihanda na ang atsara, bawang, luya, toyo, suka, asin at paminta, coconut cream, brown sugar, dahong laurel, ham, sile, at syempre ang beef sirloin na gagawin nating tapa. Unang i-marinate ang beef sa toyo, suka, paminta at asin. Ang luyang ihahalo rito makakatulong sa pagtanggal ng malansang aftertaste ng baka. Haluan na rin ito ng bawang. So kadalasan, ang Pinoy tapa, likas na mag-garlic siya. Ilagay na ang ibang sangkap na pampalasa, gaya ng sile, dahon ng laurel at brown sugar. So ngayon nahalo na natin lahat ng ingredients natin. Ito na yung magpapatapa sa kanya lalo. Kasi ito na yung curing part. So kung gagawin natin siya na 1 to 2 hours, pwede. Pero I would suggest kung gusto nyo na talagang manuot sa lasa yung tapa natin, better overnight. Pagkababad, ilatag ang tapa sa flat surface para madali na ang pagpapalaman. Bukod sa atsara, lagyan din ng ham strips ang loob. I-roll na ito at talian para hindi bumuka. Ayan, at pwede na tong iluto sa kawali. Maghintay lang ng 2 minuto, saka ibuhos ang pinagbabara ng baka. Sa paraang ito, mas manunuot ang lasa ng marinade. Makalipas ang 2 oras, pwede nang ilagay ang coconut cream na magdadagdag linamnam sa ating dish. Mabilis ding patayin ang apoy pagkalagay nito. Hintayin itong manuot bago hanguin ang beef. Tiyak na hindi kayo mauumay sa stuffed tapa dish na ito na mapagsasaluhan ng 3 tao for 300 pesos. Masarap siya, hindi siya nakakaumay kasi may atsara siya. Mas malambot yung tapa. Alam nyo ba na ang tapa hindi lang ginagamitan ng karne ng baka? Sa kainang ito sa Malabon, ang bestseller nilang tapa mula sa karne ng kabayo.
pinapayagan ang pagkain nito dahil hindi ito itinuturing na endangered species. Almost lahat ng taga Malabon mahilig sa tapang kabayo. So, kahit syempre ako mas preferred ko beef, tapa, or ano. Pero marami naghahanap kasi ng horse tapa. Halos hindi mo raw maiisip na kabayo ang kinakain mong tapa dahil sa lambot nito. May konting aftertaste lang daw ang kabayo, kaya kailangang sapat ang timpla nito. Ang mga pampalinamnam na ginagamit nila ay Worcestershire sauce, toyo, asukal, luya at soda. Dahil mahalaga sa tapa ang curing o pagbabad ng matagal sa timpla, kailangan ilagay sa pressure cooker ang karne for 45 minutes. Mapapansing manunuyo ang itsura nito matapos ng cooking process dahil nanuot na ang timpla sa kabayo. Ayan, at ready to serve na ang tapang kabayo. 110 pesos lang ang halaga ng dish na ito. Masarap siya, tsaka ano yun, malambot yung tapa niya. And speaking of timpla, aming inalam kung paano nga ba tinitimpla at pinoproseso ang tapa na kadalasan natin binibili sa mga grocery. Mostly yung mga customers naghahanap ng beef tapa. Unang pinipili ang karne na gagamitin for processing. Siyempre, number 1 requirement ang pagkakaroon nito ng fresh look and smell. Hihiwain ang mga ito sa maliliit at maninipis na piraso. Inilalagay ang karne sa tumbling machine kung saan tinitimplahan ito ng toyo, asin, asukal, calamansi juice, curing ingredient at ilan pang secret spices. Kailangan itong ihalo sa karne for 1 hour para manuot ang timpla. Ayan, at ready for packaging na ang mga ito na iso-store sa malaking refrigerator hanggang sa ma-deliver sa mga pamilihan. Ang tapa na paborito nating mga Pinoy, tiyak na hindi magpapatalo pagdating sa lasa at timpla. At sa natikman at nadiskubre nating mga luto ng tapa, sa putaheng ito, hindi tayo magsasawa.